Magandang araw po mga boss, bago po natin simulan ang ating kwento, ay nais ko lang po sanang iparating sa lahat, nang walang sawang sumusuporta sa aking ginagawa simula pa sa umpisa, sa mga tahimik lang na nanunood at sa lahat ng mga nagbibigay ng mga komento, hindi ko man kayo lahat maisa-isa, subalit para sa inyong lahat itong sasabihin ko. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat, dahil sa wakas ay nagbunga na rin ng maganda ang aking ginagawa. At ang lahat ng ito ay naging posible, dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin mga boss, at sana ay patuloy nyo lang akong sasamahan sa pagsisimula ng aking bagong kabanata, hindi ko na ito pahahabain pa, kaya simulan na natin ito. Ang nakaraan ay natapos tayo sa pagdagsa ng hindi mabilang na mga halimaw sa lokasyon nila Anmintay. Mabilis na ring kumilos si Hyunwook upang puntahan ang lugar ng may kaguluhan, upang tulungan ang kanyang mga kasamahan. Pagpapatuloy, sa kaparehong oras din na ito, sa lugar kung saan namamalagi ang mga opisyal, ay walang kamalay-malay si Soyuna sa mga nangyayari sa labas. Siya ay abala sa kanyang ginagawang trabaho na hindi alintana ang kaguluhan na nagaganap sa kanyang paligid. Ngunit siya ay natigilan sa kanyang ginagawa, tungkol sa pangkalahatang ideya ng mga uso sa mga tauhan ng militar, na nasa ilalim ng kontrol at espesyal na pamamahala, nang may bigla na lang siyang naramdaman na kakaiba. At siya ay napatanong sa sarili kung ano itong kanyang hindi maipaliwanag na nararamdaman, sabay lingon sa kanyang likuran. Dahil hindi talaga siya mapakali, siya ay lumabas na ng kanyang silid upang suriin kung may nangyayari bang kakaiba sa kanilang paligid. Gumamit siya ng kanyang banal na kapangyarihan, upang magsilbing liwanag sa madilim na kapaligiran habang dahan-daang naglalakad. Siya ay sumilip sa maliit na bintana ng silid ng kanyang mga kasamahan, upang tignan ang kanilang kalagayan. At bumungad sa kanya ang masaklap na sinapit ng kanyang mga opisyal na kasama, sa mga naglalakihang ahas na pumupulupot sa katawan ng mga ito. Kaya siya ay nagulat at napatanong kung ahas ba ang kanyang nakita, habang nakakaramdam ng pagkabahala sa naging kalagayan ng lahat ng opisyal. Habang siya ay natutulala sa kanyang nasaksihan, ay may bigla na lang sumulpat na kung anong dalawang bagay na mabilis na nagtutungo sa kanyang lokasyon. Sa lakas at bilis na taglay nito, ay nasisira ang mga pader na tinatamaan nito, hanggang sa ito ay mabilis na nakarating sa kinatatayuan niya, at kaagad na rin siyang naghanda. Kaya bago pa man ito tumama, ay kanya itong naiwasan sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas sa ere. Nagawa man niyang maiwasan ang mga latigo, ngunit hindi niya napaghandaan ang sumunod na atake ng hindi pa matukoy na nilalang, kung saan ay tinamaan ng tuhod nito ang kanyang magandang mukha. At ang umatake sa kanya ay ang vampira na pinahirapan ng ating bida sa loob ng pulang gate, na nagsasabi na sa wakas ay nahanap rin ito ang ikatlong anak na babae, ng Holy Knight Order's Captain, hanggang sa sila ay tumagos sa kristal na bintana. Hindi naman nagpatinag si Soyuna, at kanya itong tinitigan ng masama habang hinahawakan ang paa ng mapangahas na tumuhad sa kanyang mukha. Bilang ganti, ay mabilis din siyang kumilos at sinipa rin ang mukha ng vampira niyang kalaban. Sa lakas ng kanyang pagkakasipa, ay tumilapon naman ang kanyang kalaban, at kanyang ibinalansi ang sarili habang nakalutang siya sa ere. Hanggang sa siya ay nakalapag at dumausdas na sa lupa, dahilan ng pagkakaroon nila ng distansya sa isa't isa. Maging ang vampira ay ganun din ang nangyari sa kanya dulot ng malakas na pagkakasipa ni Soyuna. Pagkatapos ay nagtanong si Soyuna tungkol sa pagkakakilanlan nito, at kung ito ba ay isang manlalaro, sabay punas ng kanyang bunganga. Nag-iwan naman ng sunog na marka ang palad ni Soyuna sa paa ng vampira, noong ito ay kanyang nahawakan na aktibo pa ang holy power na kanyang ginamit. Subalit ang pinsala na kanyang nagawa ay mabilis lang din nawala, dahil sa taglay na natatanging katangian ng isang vampira. Kanya rin itong napansin, at naisip na ang parte na nahawakan ng kanyang kamay na may holy power ay nasunog, at naiinis niya ring sinabi, na idagdag pa dito ang abilidad nito sa paggaling, sino kaya ang nilalang na ito? Nakangiti naman niyang tinitigan si Soyuna, sabay sabi na sayang naman kung kanyang papatayin ang isang maganda na katulad ni Yuna, habang dumidila pa. Maya-maya ay muli na naman silang naghanda na dalawa, para umpisahan na ang laban sa kanilang pagitan. Subalit si Soyuna ay bigla na lang natulala at nagulat sa bagay na kanyang nakikita, dahil hindi niya inaasahan ang ganitong kaganapan. Isang kulay lila na gate ang basta-basta na lang lumitaw sa loob ng kanilang area, kasabay nito ang hindi mabilang na hukbo ng mga kalansay.
Mula sa kanyang kinatatayuan ay kanya itong tinitigan, at bahagya siyang natigilan, dahil hindi nila ito napaghandaan. Bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkabahala, dulot ng kanyang nakikita na hindi kapani-paniwala na bilang ng mga halimaw ang nagsilabasan, at napapatanong kung ito ba ay isang alon. Sinamantala naman ng kanyang kalaban ang pagkakataon, habang siya ay hindi nakatingin dito, at kaagad na siyang inatake gamit ng mga latigo nito, sabay sabi na nagagawa pa niyang madistract, kahit na ito ay nasa kanyang harapan. Nagawa naman niyang iwasan ang isa, samantala ang isa ay bigla na lang umikot sa kanyang bandang yuluhan. Hanggang sa ito ay tuluyan ng pumulupot sa kanyang leeg, dahilan ng kanyang pagkakasikol, at pagkakatamba ng malakas sa lupa. Pagkatapos ay hinila na nito ang kanyang latigo na nakatali sa leeg ni Yuna, habang sinasabi na, medyo may kaalaman ako sa iyong pagka-arroganti, ngunit dapat mong mapagtanto na hindi ito ang tamang oras para maging bastos. Kahit siya ay nahihirapan ay pilit pero niyang pinipigilan ang paghigpit ng tali sa kanyang lalamunan, at kanyang sinabi sa sarili, na hindi siya makakasabay dahil hindi niya dala ang kanyang mga equipment. Seryoso naman niyang tinitigan ang kanyang biktima, habang sinasabi dito na gusto pa sana niyang patagilan ito, ngunit wala na siyang sapat na oras, kaya ito ay kanya na raw tatapusin kaagad. Dahil mas lalo pang humihigpit ang pagkakatali ng latigo sa kanyang leeg, ay nahihirapan na rin siyang huminga. Hanggang unti-unti nang pamipikit ang kanyang mga mata at bumibitaw ang kanyang kamay, samantala ang kanyang isipan ay pilit pa ring lumalaban, at sinasabi na hindi siya dapat mahimatay dito, at gusto niya pa sanang talunin ang kanyang kalaban, subalit unti-unti na ring nawawala ang kanyang kamalayan. Bago pa man mahuli ang lahat, ay may bigla namang umatake sa latigo na kanyang hinahawakan, dahilan ng pagkaputol nito. Pagkatapos ay siya naman ang niratratan, subalit mabilis naman niya itong naiwasan, at ang bala ay sa lupa lang tumama. Dahil dito ay nagawa ng makawala ni Yuna mula sa kamay ng vampira, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang labis na panghihina, buhat ng matagal-tagal rin siyang nahihirapang huminga. At nagulat naman siya ng kanya nang nakita ang nilalang na nakatayo sa kanyang tabi upang siya ay iligtas mula sa kapahamakan. At ito ay walang iba kundi ang ating bida, na kaagad naman niyang kinamusta ang kalagayan ni Yuna, kaya siya ay nagtataka kung paano raw nakarating dito si Hyunwook. Sumagot naman ang ating bida, na dumating ako rito para iligtas ka, Sergeant Lee Hyunwook, katangian ay metal control, at nanatili pa rin sa pagiging F-rank. Nagulat naman siya sa sagot ng ating bida, hindi siya makapaniwala na siya ay ililigtas ng may mas mababang katungkulan kaysa sa kanya. Dahil sa kanilang ginagawang pag-uusap ay nagalit naman ang vampira, dahil ang lakas raw ng kanilang loob na baliwalain siya, katulad raw sa ginawa ni Hyunwook nung una silang nagkaharap, kaya talagang ayaw niya sa kahit na sinong bastardong militar. Sumagot naman si Hyunwook na may kasamang pang-iinsulto, ayon sa kanya, matagal din silang hindi nagkita ng mahinang vampira na nakaharap niya, sabay tanong kung ano na raw ang ginagawa nito. Dagdag pa niya kung hindi na ba siya tatakbo sa pagkakataong ito. Kaya nanlisik na lang ang kanyang mata sa galit dahil sa pang-iinsultong narinig niya mula sa ating bida. Hanggang sa hindi na talaga niya nagawang pigilan ang kanyang galit, at sumigaw na siya ng malakas habang minumura si Hyunwook. Kumustahin naman muna natin ang kalagayan nila An Min-tae, kung saan ay dinudumog pa rin sila ng mga hindi pa naghahapunan na mga halimaw, na pilit pinagsisiksikan ang kanilang katawan upang makapasok lang sa harang. Nabuong lakas naman nila ni An Min-tae at Park Sang-mo, na pinipigilan ang bumabaha ng mga halimaw, na makapasok sa loob ng kanilang kampo. Kahit na sobrang nahihirapan na sila ay kailangan pa rin nila itong tiisin, at panatilihin ang pagprotekta dito kahit sandali na lang, dahil paparating na rin ang suporta na kanilang hinihintay. Subalit dahil sa dami ng mga halimaw na ito at sa bigat ng puwersa na dulot ng walang humpay na pagpupumiglas para lang makapasok, ay kanila nang nararamdaman na mukhang masisira na ang harang. Dahil doon ay nagbigay na ng suporta ang kanilang Vice Platoon Leader, ginamit na niya ang kanyang mahika para bahagyang ibalik ang nawalang mana ni An Min-tae, at nagsabi na tatagan lang raw nila at huwag bumitaw. Lahat ng kanilang makakaya, ay ibinubuhos na nila mapanatili lang na nakasarado ang harang, subalit habang tumatagal ay mas lalo pang bumibigat ang kanilang pakiramdam, at ang harang ay unti-unti nang nabubuksan. Ngunit kahit na ganito ay hindi pa rin sila sumusuko, kahit na bakas na sa kanilang mukha ang labis na kahirapan, ay pilit pa rin silang lumalaban.
Pagkalipas ng ilang sandali ay muli na naman silang nabuhayan, nang kanila nang narinig na ang Rapid Response Unit ay dumating na. Sa kanilang pagdating sa lokasyon, ay mabilis na silang kumilos upang bumuo na ng isang formation. Kung saan ang kanilang mga tanker ay sa malayo naman pumwesto, kahit isa ay wala man lang may tumulong kay Anmintay, aba ayos din. Pagkatapos ay kaagad na silang nagsagawa ng malawakang magic circle sa itaas ng mga halimaw. Layunin na mabawasan ng malaking bilang ang mga nagkukumpulan na mga halimaw sa isang bagsakan lang. At ayun na nga, unti-unti na silang nakakabuo ng isang malakas na mahikang apoy na siguradong tutupok sa mga halimaw na ito. Subalit ang kanilang paghahanda ay mukhang maaantala, buhat nang may bigla na lang may dumating na isang nilalang sa kanilang likuran, at tinawag nito ang isang sundalo, at nagsabi na kaya naman pala siya nagtataka na ang mga zombie ay nasa labas pa rin, dahil ito ay hinaharangan pala nila, at ang sundalo ay nagulat naman sa presensya nito. Ngunit huli na ang lahat para makapag-react, dahil sa isang iglap lang ay bigla na lang silang lahat na bumulagta nang wala man lang sila nagawa. Napansin naman ito ng Vice Platoon Leader, kaya nanlaki na lang ang kanyang mata sa pagkabigla, at siya ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kanila. Matapos niyang paslangin ang lahat ng mga sundalo, na bagong dating para sana magbigay ng suporta, ay lumapag siya sa itaas ng bubong ng isang barracks. Ramdam na rin ang kanyang presensya, ay kaagad nang lumingon sa kanya ang dalawang nagpupursigi na pigilan ang malaking alon ng mga zombie. At sila ay nagtataka kung sino na naman ang nilalang na dumating, upang pahirapan na naman sila. Maging ang Vice Platoon Leader ay ganun rin ang ipinapakita, habang tinatitigan ng pumaslang sa kanilang mga kasamahan na hindi man lang siya naramdaman. Mayabang niyang sinabi na kung kumusta naman raw ang kanyang ginawa, at kung ito ba ay kanilang nakita. Natatakot namang sinabi ni Anmintay sa sarili, na hindi man lang nakagawa ng ingay ang Rapid Response Unit, sa ganitong kaso ay siguradong katapusan na rin nila. Dahil hindi naman nakasagot ang kanyang kinakausap, ay tinitigan niya ang mga ito na masama dahil sa hindi raw nila nakita ang kanyang ginawa. At siya ay muli na namang naghahanda, habang sinasabi sa kanila na sila ay isang tumpok ng mga boring na basura, kaya dapat na raw silang mawala. Ngunit siya ay bahagyang natigilan, nang may narinig siya na isang boses na nagmumula sa gitna ng mga zombie. Ang boses pala na narinig niya ay nagmula sa isang lasenggerong sundalo, na walang takot na naglalakad sa gitna ng mga zombie. At siya ay nagtataka sa kung ano ang ginagawa ng isang baliw na kanyang nakikita, at nagtatanong kung sino naman kaya ito. Sa ingay na kanyang ginawa, ay napansin na siya ng mga zombie at aatakihin na siya ng isa na nasa kanyang tabi, samantala siya ay nanatili pa ring kalmado na hawak-hawak ang isang bote ng alak. Dahil ang mga zombie ay sadyang wala talagang utak, ay bote naman ang inatake hindi ang may hawak nito, kaya nawasak tuloy ang kawawang bote, maging ang laman nito ay tumilapon. Matapos mawasak ang kanyang alak na iniinom, ay labis na lang ang kanyang pagtataka, hanggang sa siya ay napamura habang hinahanap kung saan na nagpunta, at kung sino ang uminom ng lahat ng laman nito. Pagkatapos ay kanya nang tinitigan ng masama ang zombie sa kanyang tabi, sabay sabi na ikaw ba ang may kagagawan nito. Kaya bigla na lang bumaliktad ang sitwasyon, zombie na ang natatakot sa kanya ngayon, na para bang iyak na dahil pinapagalitan ng kanyang kuya. Katulad ng ginawa ng vampira kanina, na sa isang kisap mata lang ay marami na kaagad ang zombie na kanyang napatumba, at naging seryoso na ang kanyang mukha. Kaya ang vampira ay nagulat naman sa kanyang ginawa, kung kanina siya ay nagyayabang, ngayon siya naman ay namamangha dahil hindi na isang basura ang makakatapat niya. Matapos niyang sampulan ang mga zombie, ay kaagad niyang tinutukan ng basag na bote ang kanyang makakalaban, at sinabihan na kung ito ba ang leader ng mga zombie, at kung ano ang magagawa nito sa kanyang iniinom na alak. Sumagot naman ang vampira na siya raw ay talagang humahanga, at ito ay medyo namamangha sa kanyang ipinakita. Ngunit wala naman siyang pakialam, dahil ang nasa kanyang isipan ay ang kanyang alak na nasayang at kung paano raw nito mapapalitan. Kanya naman itong tinitigan at nagsabi na, parang malaki ang tiwala mo sa iyong bilis. Sa bilis nito ay maaari siyang magkaroon ng saglit na kasiyahan sa unang pagkakataon, sabay hamon dito na kung maaari ba silang magkaroon muna ng katuwaan. Pagkatapos niyang magsalita, ay hindi naman niya namamalayan na nasa kanyang likuran na pala ang kanyang kinakausap, at ito ay nagsalita na, anong katuwaan? Bayaran mo na lang ang alak na iniinom ko. Kaya nagulat naman siya sa biglaang pagsulpot nito sa kanyang likuran,
at kaagad niya itong tinitigan na medyo kinakabahan. Dahil sa pagkabahala ay mabilis na itong lumingon upang umatake, ngunit ito ay naging walang silbi at tumama lang sa ere. Gamit ng basag na bote ay kaagad naman itong gumanti, kung saan siya ay nagulat na lang dahil ang kanyang kamay naman ang tinamaan, at ito ay tumilapon sa ere. Kaya napasigaw na lang siya habang namimilipit sa sobrang sakit, samantala ang sundalo ay nanatili pa ring kalmado na nakatayo sa kanyang tabi, na nakatutok pa rin sa kanya ang hawak nitong basag na bote. At sila ay tahimik lang na nanunood sa dalawang naglalaban pagdating sa pabilisan, habang patuloy pa rin sa kanilang ginagawang pagdepensa. Sa kanilang nakikita, ay nakaramdam na sila ng kaginhawaan, at natutuwa dahil sa wakas ay naririto na siya. Si Sergeant Choi Young-jun, na hanggang ngayon ay walang ibang bukang bibig, kundi ang kabayaran sa kanyang alak, bago pa raw siya may puputulan na iba. Sa huli ay kanya na ring napagtanto na ang kanyang kinakalaban ay si Choi Young-jun, kaya siya ay nagugulat na nagtatanong dito, na ang kanyang pag-aakala ito ay nasa isang misyon. Sumagot naman si Young-jun na siya raw ay sinabihan na kailangan niyang gumawa ng isang kakaibang bagay, kung saan ay kanya naman itong ginawa, kaya nakabalik siya kaagad dito, sabay tanong kung ito ba ay may problema. Pahabol pa niya na habang napapamura, na kahit ano pa iyan, ano naman ang magagawa mo tungkol sa alak na iniinom ko. Batid niya na hindi siya siniseryoso ng kanyang kalaban, ay napasigaw na niyang tinawag na ito ay isang baliw, habang nagmumura. Kasunod nito ay bigla na siyang umatake, at tinamaan naman ang hawak-hawak nitong buti, dahilan ng tuluyang pagkabasag nito. Hindi pa doon nagtatapos at mabilis na niyang sinundan ng marami pang pag-atake, ngunit ang lahat ng iyan ay nagagawa lang rin na maiwasan ni Young-jun nang hindi man lang nahihirapan. Hanggang nakatutok na ang sandata nito sa kanyang ulo, subalit na natili pa rin siyang kalmado, kahit siya ay nasa pinakadulo na ng bubong. Samantala ay bigla naman siyang nawala, bago pa man tumama sa kanyang mukha ang sandata ng kanyang kalaban, na hanggang ngayon ay hangin pere ng tinatamaan. Kung saan ay mabilis na siyang lumundag papunta sa lokasyon ng dalawa niyang kasama na patuloy pa rin sa pagdedepensa, upang ang mga zombie ay hindi makapasok sa kanila. Nagtataka naman siyang napatanong kung kailan pa nakarating si Young-jun sa lokasyon ng mga kasama nito, dahil ngayon lang ay kanya pa itong walang tigil na inaatake. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin ni Young-jun sineseryoso ang kanilang mapanganib na sitwasyon, habang sinasabi na magiging matino raw siya dahil dito. Pagkatapos ay mabilis na niyang kinuha ang punyal ng kanyang kasama, upang kanyang gagamitin kontra sa kalaban niyang vampira. Kanya na itong hinawakan ng mahigpit, sabay sabi na hihiramin niya muna ang punyal nito na para bang magsiseryoso na siya. Sinabi naman sa kanya ni Park Sang-mo na magiging mahirap kung lalabanan niya ito gamit lang ang ordinaryong punyal, wika naman ni An Min-tae na parang vampira naman ang kanyang kalaban. Kaya siya ay nadidismaya namang napatanong na kung talaga bang hindi siya isang zombie, na parang inaantok pa ang ipinapakita ng kanyang mukha. Sinagot naman siya ni An Min-tae na wala namang zombie na marunong magsalita, kung saan ay wala na siyang ibang nasabi kundi ang napatanong na lang, na talaga ba? Ang vampira ay muli na namang naghahanda upang umatake na naman sa nakakainis niyang kalaban na parang kanina pa siyang pinaglalaroan. Kanya na ring ipinapalabas ang kanyang buong lakas, dahil lumalabas na ang kanyang mga ugat, mula pa hanggang sa ulo na niya. At ang isa niyang mata ay kanya nang ipinakita, at ito ay nagpapalabas ng liwanag na kulay lila, dahil ang nasa kanyang isipan, na si Choi Young-jun ay walang duda na tinatawag na susunod na makapangyarihang kandidato sa pagiging Sword Saint, kaya dapat na rin niya itong labanan gamit ang kanyang pinakamabilis na bilis. Ramdam ng Vice Platoon Leader ang lakas na ipinapalabas ng kanilang kalaban, kaya nababahala niya itong tinitigan. Maya-maya lang ay mabilis na itong nawala mula sa kanyang kinatatayuan, at mga alikabok na lang ang naiiwan, habang nagsasabi na, ngayon ay subukan mo akong pigilan kung ako ay iyong makikita. Kaya ang Vice Leader ay labis na lang ang pangangamba, at kanya nang sisigawan si Young-jun upang bigyan ito ng isang babala, tungkol sa panganib na nagbabadya. At ang vampira ay mabilis nang papalapit sa kanya, subalit na natili pa rin siyang nakatalikod at walang ginagawa, maging ang dalawa ay nakatingin na rin sa kanya. Hanggang sa ito ay tuluyan ng nakalapit sa itaas niya, at siya ay nanatili pa rin na walang nagiging reaksyon. Ngunit bago pa man tumama ang sandata kay Young-jun, ay kaagad na niyang inangat ang kanyang punyal, sabay lingon ng seryoso dito. Kung saan ay laking gulat niya na nagawang makita at maharang,
ang ginawa nitong pag-atake gamit na ang buong lakas at bilis nito. At ang mukha ni Vice Leader ay hindi na may pinta, buhat ng labis na pagkabahala na baka mapapahamak na ang malakas nilang kasama. Matagumpay niyang napigilan at makita ng walang kahirap-hirap ang mabilis na pag-atake ng kanyang kalaban, habang siya ay nanatili na kalmado lang na nakatayo at hindi man lang napaatras kahit isang hakbang. Lingid sa kanyang kaalaman na nagawa na itong pigilan ni Yang Jun, dahil sa wala siyang kakayahan na masundan ang mabilis na kaganapan, ay napasigaw na lang siya ng malakas. Maging silang dalawa ay nagulat na lang bigla, nang kanila nang maramdaman ang mabigat na pressure na dala ng pag-atake ng vampira. Hindi pa nagtatapos sa pagsanggalang, ang ginawa ni Yang Jun, kundi kaagad din siyang gumanti sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanyang punyal, dahilan ng pagtilapon ng malakas ng kanyang kalaban. Hanggang bumangga ang likod nito sa pader, at nagdulot ng pagkakabitak-bitik nito dahil sa malakas na impact. At umabot rin sa kanila ang malakas na hangin na may kasama pang makapal na alikabok, kaya napatikip na lang sila ng kanilang mukha. Maging ang Vice Leader ay hindi rin nakawala, at ang makapal na alikabok ay pumulibot sa kanya, dahilan ng kanyang pagdepensa. Makalipas ng ilang sandali, ang alikabok ay hamupa na, at kanilang nakikita ang naging kalagayan ng vampira, matapos nitong bumangga sa pader ay nahulog naman ito sa lupa. Hanggang sa ito ay napasukan na ng dugo, at iniinda ang natanggap nitong pinsala. Nang kanyang makita na nakatayo pa ang kanyang kalaban, ay napakamot na lang siya ng kanyang ulo gamit ang hawakan ng kanyang punyal, habang nagsasabi na siya ay nag-iingat lang sa kanyang metabolic rate, dahil nagiging matino raw siya sa tuwing bumibilis ito. Ngunit sa ngayon ay nagagalit na siya dahil ang kanyang katinoan ay nawawala, habang nakatitig ng masama sa vampira. Kaya nakaramdam na siya ng pagkabahala nang kanyang makita ang masamang tingin sa kanya ng baliw niyang kalaban. Ngayong galit na siya at nawala na ang kanyang katinoan, ay kanya na itong tinanong kung paano nito tatanggapin ang responsibilidad sa lahat ng ito. Ramdam na niya ang lakas ni Yang Jun, ay kanya nang napagtanto na hindi niya ito kakayanin ng mag-isa, kaya kailangan niya munang makaalis dito. Bigla namang nagbago ang mood ni Yang Jun at siya ay nagsabi na hayaan na muna nito ang kanyang mga sinasabi, dahil sa ngayon mayroon na lang siyang itatanong, ngunit habang siya ay nagsasalita, ay bigla namang kumaripas ng takbo ang kanyang kinakausap. Habang ito ay tumatakbo, ay nasasabi nito sa sarili na kailangan nitong makipagkita sa iba at maghanap ng paraan para harapin ang baliw niyang kalaban. Subalit bigla naman itong nagulat, dahil mabilis lang itong naabutan at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Pagkatapos ay naghahanda na siya upang atakihin ang tumatakas na vampira. Gamit ang kanyang walang kapantay na bilis, ay pinaglalaslas niya ang bawat bahagi ng katawan na nagtatanggal ng kakayahan nitong makagalaw ng maayos, at mapigilan ang ginagawa nitong pagtakbo. Hanggang sa ito ay bigla na lang bumagsak sa lupa, dahil sa pagkawala ng balanse nito at nabangga sa isang poste. Matapos niyang mapabagsak ang kanyang kalaban ay kanya namang tinitigan ng mabuti ang kapaligiran ng may kalmadong ekspresyon. Kanyang nakita ang mga bangkay ng mga sundalo, maging ang mga nagwawalang mga zombie na gustong pumasok sa harang. Pagkatapos ay lumalapit na siya sa gumagapang at nanginginig na vampira na iniinda ang lahat ng mga sugat na nakuha nito mula sa kanya. Kanya itong tinignan ng seryoso at tinanong kung bakit niya pinamumunuan ang mga ito kahit na hindi naman siya isang zombie. Hindi naman ito sumagot sa kanyang tanong, sa halip ito ay galit pang nakatingin sa kanya, na para bang gusto nitong kagatin siya. Dahil batid na niya na hindi naman ito magsasalita, ay kanya na itong sinipa ng malakas sa ulo, sabay sabi sa sarili na, ano ka isang hayop. Sa tindi ng pagkakasipa ay nawalan kaagad ito ng malay, kaya kanya itong sinabihan na matulog ka muna, mamaya na lang kita tatanungin matapos kung maglinis. Ano kaya ang mga mangyayari dahil sa ngayon ay sunod-sunod na ang paglabas ng mga malalakas na kalaban, kasabay pa nito ang pagdagsa ng iba't ibang uri ng mga halimaw sa bawat lugar ng Seoul. Kaya sabay-sabay natin iyang aabangan sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat mga boss, sa susunod muli.